Umuwi ang asawa na may dalang malaking bouquet ng bulaklak sa kanyang kamay. Gayunpaman, tila hindi gaanong masaya ang asawa. Hindi na pinansin ng lalaki ito at nagpatugtog na lang ng malambing na musika. Pagkatapos ay marahan niyang isinara ang mga kortina. Sa hindi inaasahan, sa sumunod na sandali, brutal niyang binugbog ang kanyang asawa. Matapos makontento, marahang iniabot ng lalaki ang bouquet sa kanyang asawa. Hindi naman naglakas loob ang kawawa niyang asawa na lumaban. Kusang loob niyang hinila ang kanyang asawa sa loob ng silid. Makalipas ang 10 minuto, nakahiga na siya ng walang malay sa kama. Halos araw-araw itong pinagdadaanan ni Huiseo. Marahil ang tanging pag-asa niya ay ang kanyang matalik na kaibigan na si Yeonsu. Si Yeonsu ay isang napakaresponsableng babaeng tagapamahala. Nagtatrabaho siya sa isang tindahan ng mamahaling brand. Ngayon, habang nagtatrabaho, nakilala niya ang isang customer na mukhang elegante at marangya. Ipinakilala ni Yeonsu ang limitadong edisyon na relo na may 70 diamante. Ang relo na tinitingnan ng customer ay ang pinakapayat na otomatikong relo sa mundo. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya ang customer na subukan ang relo. Talagang nababagay ito sa kanyang marangyang ugali. Gayunpaman, gusto pa rin niyang makita ang ibang modelo. Ipinakita sa kanya ni Yeonsu ang modelo na walang diamante. Sa huli, umalis ang lalaki nang walang binili. Subalit, may kakaibang nangyari. Nang mag-imbentaryo ang staff sa dulo ng araw, nabigla silang matuklasan na ang limited edition na relong may diamante ay misteryosong nawala. Noong araw na yon, si Yeonsu lang ang tumanggap sa customer at humawak ng relo, kaya siya ang dapat managot sa kaso. Sa pagsuri ng CCTV, agad na nakilala ang suspect na si So Baek. Suot niya ang nawawalang relo sa kanyang kamay. Tiningnan pa niya ang kamera nang may paghamong tingin. Malinaw na ito ay isang profesional na magnanakaw. Ayon sa patakaran, bago mag-ulat sa pulis, dapat iulat muna ni Yeonsu ang insidente sa head ng departamento. Gayunpaman, ang bisitang ito ay imbitado ng chairman ng board of directors. Wala siya sa opisyal na listahan ng mga bisita. Hiningi ni Yeonsu ang business card ni So Baek mula sa chairman. Agad siyang pumunta sa kumpanya nito. Gayunpaman, kakaibang kalmado si So Baek sa harap ni Yeonsu. Hindi mapigilan ni Yeonsu na itanong kung nasaan ang relo. Sabay nito, gusto niyang makuha ito pabalik. Ipinaliwanag ni So Baek na wala sa kanya ang relo dahil ginamit niya itong regalo. Nangako siya na kung magustuhan ito ng tatanggap, magbabayad siya agad. Ang benta ay ibibigay kay Yeonsu. Bagamat walang magawa, hindi niya kayang saktan ang isang VIP customer. Kaya nanatili si Yeonsu sa kumpanya ni So Baek. Naghintay siya hanggang matapos ang trabaho para makuha ang relo. Binigyan niya ito ng isang pirasong papel na may nakasulat na ilang salita. Nang gabing iyon, nakatanggap si Yeonsu ng tawag mula kay So Baek. Hiniling niya na pumunta sa ikalawang palapag ng isang commercial building. Doon, nakita ni Yeonsu si So Baek na naglalaro ng mahjong mag-isa. Mahinahon niyang inilabas ang relo mula sa kanyang bulsa. Natuwa siya at agad kumuha ng espesyal na gamit para suriin ito. Sa kabutihang palad, ang relo ay totoo at walang problema. Gayunman, may maliit na gasgas sa strap. Para sa limitadong edisyon ng relo tulad nito, kahit maliit na gasgas ay hindi na ito maibebenta. Kaya gusto ni Yeonsu na bilhin ni So Baek ang strap. Ipinaliwanag ni Yeonsu na ito ay dekalidad na katad ng buhaya at 100 lang ang ginagawa taon-taon. Bagamat hindi mura, bagay ito sa mamahaling relo na suot niya. Nang marinig ito, agad na nag-alok si So Baek ng 5 milyong won. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya masipag magtrabaho. Matapat siyang sumagot na umaasa siyang ma-promote sa mas mataas na posisyon sa kumpanya. Iminungkahi ni So Baek na mag-inuman sila para ipagdiwang na naayos na ang lahat. Kaya nagsimulang uminom ang dalawa. Nang medyo lasing na si Yeonsu, biglang sinabi ni So Baek na nakita niyang may baliw na babae sa loob niya. Dahil dito, nalito si Yeonsu. Matapos uminom, nagbayad din si So Baek ng 5 milyong won para sa strap ng relo. Kinabukasan nang bumalik si Yeonsu sa tindahan, pinuri ng mga kasamahan ang kanyang kakayahan. Hindi niya inasahan na sa isang araw lang, nakausap niya ang mahirap kausaping chairman. Maya-maya, nakita ni Yeonsu ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan na bumibili ng kwintas. Nakaramdam siya ng kakaiba dahil hindi naman karawan ng kanyang kaibigan ngayon. Habang nag-uusap, sinabi ng empleyado kay Yeonsu na madalas itong bumibili ng alahas dito. Nang malapit nang tumawag si Yeonsu sa kaibigan, tumunog ang telepono mula sa ibang customer. Nagmadali siyang bumalik at nagulat nang makita ang mayamang babae na bumagsak sa sahig. Lumabas na may sugat pala sa likod ang babae kaya hindi niya mazip ang kanyang palda. Nang makita ni Yeonsu ang mga pasa sa likod ng babae, lalo siyang nabigla. Malinaw na matagal nang inaabuso ang mayamang babaeng ito. Nang tumayo siya, kakarating lang ng kanyang asawa. Agad siyang natakot. Tahimik niyang sinundan ang kanyang asawa. Gusto ni Yeonsu na humanap ng paraan para tulungan siya. Kaya inirekomenda ni Yeonsu ang sapatos na bagay sa kanyang suot. Pero malamig na tumingin ang mayamang asawa kay Yeonsu at sinabing ihahatid na lang sa bahay. Kaya duwag na sumunod ang babae sa kanyang asawa. Kinagabihan, nagtungo si Yeonsu sa gym ng taekwondo. Ito ang lugar na madalas niyang puntahan araw-araw. Ito lang ang kanyang kasiyahan sa labas ng trabaho. Ang eksena noong araw ay nagpaalala sa kanya ng kanyang ina kaya tinawagan niya ito. Makalipas ang ilang araw ay kaarawan ng kanyang ina. Bumili siya ng cake at umuwi sa kanilang probinsya. Hindi nagtagal ay dumating din ang kanyang nakababatang kapatid. Sabay-sabay nilang ipinagdiwang ang kaarawan ng kanilang ina. Tila napakainit at masaya ang kapaligiran. Gayunpaman, ang ama ni Yeonsu ay isang mapang-abuso. Nang gabing iyon, nasaksihan niya ang isang nakakikilabot na eksena.
Kinabukasan, dinala niya ang kanyang ama sa istasyon ng pulisya. Sinubukan pa niyang magpalusot, ngunit nakita niya ang tunay nitong ugali. Pinayuhan niya itong umamin ng tapat. Pagkatapos ay nagmaneho siya palayo ng mag-isa. Pauwi, nagpa siya si Yeonsu na bisitahin ang kaibigan na si Huiseo, ngunit tila ayaw siyang makita nito. Sa oras na yon, may dumating na delivery man. Sinundan siya ni Yeonsu papunta sa pintuan ni Huiseo. Gayunman, malinaw na iniiwasan ni Huiseo si Yeonsu. Napag-alaman na biktima rin pala si Huiseo ng karahasan sa tahanan. Dahil sa pag-aalala, nagpunta si Yeonsu sa pulisya para iulat ito pero wala silang pakialam sa bagay na ito. Kinabukasan, dinala ni Yeonsu ang resibo at warranty card ng strap ng relo para kay Sobae. Si Sobae mismo ang nag-imbita sa kanya na kumain muna bago umalis. Habang kumakain, nakita niya ang balita tungkol sa babae kahapon. Mukhang may ginawa itong hindi maganda. Agad tinawagan ni Yeonsu ang kapatid para kumpirmahin kung ligtas ang kanyang ina. Tinawagan niya rin si Huiseo pero walang sumasagot. Nagsimulang magpanik si Yeonsu at nagmadali papunta sa bahay ni Huiseo. Pagdating ni Yeonsu, nakita niya si Huiseo na malapit nang tumalon sa bintana. Mabilis na tumakbo si Yeonsu para hilahin pababa ang kaibigan. Inaliw at inalo niya ito hanggang sa kumalma. Hindi na nakatiis si Yeonsu kaya iminungkahi niya na magkasama nilang alisin ang asawa ni Huiseo. Si Huiseo ay isang mahusay na manunulat ng kwentong pambata. Malas lang niya na may asawang mapang-abuso. Pagkalipas ng isang araw, nagbago ang isip ni Huiseo. Nagpasya siyang pumunta sa mall para makita si Yeonsu. Pagkatapos ay dali-dali siyang nagtungo sa airport. Dahil wala siyang lakas ng loob na patayin ang asawa, nagpasya siyang tumakas at tuluyang mawala. Bago umalis, sinundo niya ang kanyang ina mula sa lumang nursing home. Kailangan niyang mag-ayos ng bagong lugar para sa kanyang ina. Kumuha rin siya ng video bilang alaala. Gayunpaman, habang papasok na siya sa eroplano, nakatanggap siya ng tawag mula sa asawa. Matatag niyang pinatay ang telepono. Hindi inaasahan, dinukot pala ng kanyang asawa ang kanyang ina. Tinawagan niya ito sa video para takutin siya. Binigyan lang niya ito ng 2 oras. Kung hindi siya babalik agad, malalagay sa panganib ang kanyang ina. Labis na natakot si Huiseo. Tumakbo siya pauwi at nalaman na pinatay ng kanyang asawa ang kanyang alagang pusa. Ang kanyang asawa ay isang stock trader. Araw-araw 5:30 ng umaga, kailangan ni Huiseo na maghanda ng beetroot juice para sa kanya. Lagi siyang binabalaan na kahit saan siya tumakbo, hahanapin siya nito. Kapag nasa trabaho na ang kanyang asawa, saka lang siya medyo nakakaramdam ng ginhawa. Ang matagal na depresyon ay humantong sa pag-abuso niya sa alak. Araw-araw, pakiramdam niya ay nasa bilangguan siya. Pagkatapos uminom, naghahanap siya ng kaunting seguridad sa storage room. Subalit, noong araw na yon, nakatulog siya ng mahimbing. Nang magising siya, lagpas 7:00 ng gabi na pala. Kung hindi siya makapaghanda ng hapunan bago umuwi ang asawa, tiyak na masama ang mangyayari. Nagmadali siyang magluto. Sa kanyang pagkataranta, nabitawan niya ang takip ng kaldero. Bigla namang tumunog ang doorbell. Natakot siya kaya napatigil siya sa kinatatayuan. Mabuti na lang at maganda ang takbo ng stock market ngayon, kaya hindi siya sinaktan ng asawa. Pagkatapos noon, nagkabit siya ng surveillance camera sa sala sa kunwaring pag-aalaga sa kanya. Araw-araw pagkatapos kumain, ang unang ginagawa ni Jinpyo ay tingnan ang telepono ng kanyang asawa. Kapag wala siyang nakitang kakaiba, kumuha siya ng regalo. Sa tuwing binubugbog siya ng kanyang asawa, nakatanggap ng regalo si Huiseo. Hanggang ngayon, nakaipon na siya ng isang buong kabinet ng mga regalo. Kinagabihan, nakatanggap ng tawag si Jinpyo mula sa kanyang ina. Sinabi niya na gusto niyang dumalo sila ng asawa niya sa talumpati bukas. Pumili siya ng damit para kay Huiseo pero walang makatakip sa mga pasa sa katawan niya. Sa huli, napilitan siyang pumili ng damit na may mahabang manggas. Kabalintunaan, ang paksa ng talumpati ng biyanan niya ay tungkol sa karahasan sa tahanan. Sinubukan talaga ni Huiseo na humanap ng paraan para makatakas sa sitwasyon. Pumunta siya sa ospital para ipasuri ang mga sugat at kumuha ng ebidensya. Pero nang malapit na siyang mag-report sa pulisya, nakasalubong niya ang kapatid ni Jinpyo na si Jinyoung. Mabilis siyang umalis at aksidenteng nabunggo ang pulis, kaya nagkalat ang mga papeles. Mabilis niyang pinulot lahat ng papeles at lumabas. Pero pagkalabas, napansin niyang nawawala ang resulta ng pagsusuri sa ospital. Kinuha pala ito ni Jinyoung mula sa pulisya. Kaya hinabol ni Jinyoung si Huiseo at tinanong kung may ganitong problema ang kaibigan niya. Pinayuhan din niya sila na huwag magsumbong sa pulisya dahil karamihan ng kaso ng karahasan sa tahanan ay hindi nalulutas ng pulisya. Sa oras na ito, nakaramdam ng kabalintunaan si Huiseo nang marinig ang mga salita ng kanyang biyenan sa entablado pero hindi siya nagsalita. Nang makita ng ina ni Jinpyo ang sugat sa kamay ni Huiseo, inakala niyang nahulog na naman si Huiseo. Sa oras na yon, kakarating lang ni Jinyoung. Sinabi niya na handa na ang mga kagamitan. Nagsimulang mag-alinlangan si Jinpyo. Maya-maya, nang pumunta sina Huiseo at Jinyoung sa banyo, tinanong niya tungkol sa kaibigan ni Huiseo. Samantala, natatakot si Jinpyo na malantad ang bagay, kaya agad niyang tinanong ang asawa kung ano ang pinag-usapan nila ng kapatid niya. Nahirapan si Huiseo magsinungaling sa kanyang asawa. Pinilit niya itong uminom pa ng alak, pero tumanggi ito at sinabing kailangan niyang bumili ng beets sa supermarket. Ngunit nang buksan ni Jinpyo ang refrigerator, nakita niyang puno ito ng beets. Napatunayan nito na nagsinungaling siya, kaya inilabas niya ang galit sa pamamagitan ng pagbugbog muli sa kanya. Nang araw na yon, muling nasaktan si Huiseo. Biglang tumawag si Yeonsu pero tumanggi si Huiseo na sagutin ang telepono.
Kasabay nito, dumating ang isang delivery man. Bubuksan na sana ni Huiseo ang pinto para kumuha ng bagay nang makita niya si Yonsu na nakatayo sa harap niya. Natakot siya at agad niyang isinara ang pinto. Ngunit alam ni Yonsu ang password ng bahay ni Huiseo, kaya binuksan niya ang pinto at pumasok. Nadurog ang puso ni Yonsu nang makita niya ang katawan ni Huiseo na puno ng sugat. Agad niyang nahulaan na ang bastardong asawa ang may gawa nito. Pumasok siya sa sala para hanapin ito, pero mabilis na pinigilan ni Huiseo si Yonsu at itinuro ang kamera sa sulok. Hinila ni Huiseo si Yonsu sa storage room. Hinimok ni Yonsu si Huiseo na pumunta kaagad sa ospital, pero sinabi ni Huiseo na nahulog lang siya. Sa sandaling iyon, gusto lang niyang umalis agad si Yonsu. Kung nalaman ng kanyang asawa na dumating ang kaibigan sa kanilang bahay, halos hindi niya maiiwasan ang bugbog ngayong gabi. Sinubukan din ni Huiseo na lumaban at tumakas. Sinubukan pa niyang tumawag ng pulis pero walang nangyari. Noong nakaraang araw, dinala ni Jinpyo si Huiseo sa isang art exhibition. Ang taong namamahala sa exhibition ay isang VIP na customer. Si Huiseo ay dalubhasa sa sining, kaya gusto ng asawa na tulungan siyang makuha ang customer. Hindi inaasahan, bumalik ang problema ni Huiseo sa alak. Sunod-sunod siyang uminom ng baso. Ang galaw na ito ay nakakuha ng pansin ng mga tao sa paligid. Sa kanyang lasing na estado, lumapit si Huiseo sa isang painting at pinintasan ang gawa ng customer. Mabilis siyang hinila ni Jinpyo palayo, pero nagprotesta siya tungkol sa isang coat lang na primer sa canvas. Pagkatapos niyang magsalita, malakas siyang sinampal ng customer. Nakita ni Jinpyo na nainsulto ng asawa ang customer, kaya agad niya itong inilayo. Sa puntong iyon, nagising na siya sa katinuan. Gusto niyang bumalik at humingi ng paumanhin sa babae, pero natisod siya at nahulog kaya mukhang kawawa. Para parusahan si Huiseo sa kanyang pagkakamali, pinaalis ni Jinpyo ang kanyang seatbelt. Pagkatapos ay nagmaneho siya ng parang baliw sa kalsada. Pagdating sa bahay, patuloy niya itong pinahirapan at kinaladkad sa kama. Nang makontento at nakatulog na siya, nagpa siya itong gumawa ng isang bagay na kahangalan. Bigla namang nagising si Jinpyo sa kakaibang ingay. Agad siyang tumakbo palabas at natakot sa nakita niya. Mabuti na lang at nakapag-react siya agad. Gumamit siya ng gunting para putulin ang lubid at sumigaw na hindi pwedeng mamatay si Huiseo. Para sa kanya, parang ATM lang si Huiseo. Tuwing binubugbog niya ang asawa, biglang tumataas ang presyo ng stock. Tatawag sana si Jinpyo ng pulis, pero nag-isip muli at hindi na tumawag. Dahil puno ng sugat ang katawan ni Huiseo, mahihirapan siyang magpaliwanag kung dumating ang pulis. Agad siyang nag-first aid at mabuti na lang at nagising ito. Sumigaw siya na hindi niya papayagang mamatay ito dahil alam niya na kung mamatay ito, lubhang maapektuhan ang kanyang buhay. Sinabi ni Huiseo na kaya niyang tiisin ang mga bugbog pero ang mamuhay sa ilalim ng pagmamanman ng kamera araw-araw parang unggoy daw siya sa zoo. Hindi niya matiis ang pakiramdam na laging pinagmamasdan. Binalaan niya na kung hindi tatanggalin ang kamera, patuloy siyang gagawa ng mga bagay na kahangalan. Sa huli, kinuha ni Jinpyo ang baseball bat at winasak ang kamera. Kinabukasan, nakatanggap si Huiseo ng text message mula kay Yonsu. Sinabi niyang hahanap siya ng paraan para maalis ang asawa, pero ayaw niyang madamay si Yonsu. Ipinaalala ni Yonsu kay Huiseo na hindi madaling pumatay ng tao. Ang lakas ng dalawang tao ay tiyak na mas malakas kaysa sa isa. Ang mga salita ni Yonsu ay nagbigay ng malaking lakas kay Huiseo. Determinado siyang alisin ang kanyang bastardong asawa. Maraming plano ang pumasok sa isip niya at nagpasya siyang lusubin ito ng biglaan para agad mapabagsak. Gayunpaman, ang imahinasyon ay madali, ngunit ang katotohanan ay napakalupit. Wala pa ring lakas ng loob si Huiseo na gumawa ng anumang bagay sa kanyang asawa. Samantala, aksidente na nakilala ni Yonsu ang lalaking kamukha ng asawa ni Huiseo sa kumpanya ni Sobaek, kaya nagkaroon siya ng matapang na ideya. Sa mga salita ni Sobaek, nalaman ni Yonsu na ang pangalan ng lalaking ito ay Jongkang. Isa siyang iligal na manggagawa. Siguro nagkaroon siya ng gulo sa ibang lugar, kaya nagpunta siya rito para magkubli. Nang makita ni Huiseo si Jongkang, labis din siyang nagulat. Talagang kamukha ng lalaking ito ang kanyang asawa. Kaya mabilis na natagpuan ni Yonsu si Jongkang, binigyan siya ng malaking halaga at hiniling na pumunta sa China. Sa pagkakataong ito, maaari na siyang sumakay sa eroplano ng hayagan at hindi na kailangang magtago. Pumayag si Jongkang sa kahilingan ni Yonsu. Ang plano ay gagayahin ni Jongkang si Jinpyo para lumipad papuntang China. Mula noon, hindi na umiiral ang kanyang pagkakakilanlan sa Korea. Sa ganitong paraan, maaari nilang itapon ang bangkay ng perpekto. Sa wakas, dumating na ang araw ng plano. Nagsinungaling si Huiseo sa asawa na bibisitahin niya ang kanyang ina kasama si Yonsu. Hindi inaasahan, masayang pumayag si Jinpyo sa pagkakataong ito. Kaya nagtungo ang dalawang babae sa isang liblib na kagubatan ayon sa plano. Magkasama silang naghukay ng malaking butas doon. Ngunit hindi nila alam na sinusubaybayan sila ni Jinpyo gamit ang GPS device. Matapos aliwin ang mga bisita, nakita niyang nasa bundok sila, kaya nagmadali siyang umuwi. Mabuti na lang at naunan nang umuwi si Huiseo. Agad na tinanong ni Jinpyo ang kanyang asawa tungkol sa tiket sa eroplano. Lumabas na isang spam message lang pala ang natanggap sa kanyang telepono. Ang mensahe ay tungkol sa isang hotel deal sa Shanghai. Sa sandaling iyon, lumitaw din si Yonsu. Agad na hinala ni Jinpyo na may binabalak ang dalawa, kaya sumugod siya sa silid at hinanap ang lahat ng dako. Talagang may nakita siyang lubid sa ilalim ng unan. Pagkatapos noon, brutal niyang binugbog ang dalawang babae. Hinila ni Yonsu si Huiseo para tumakas, pero hinablot ni Jinpyo ang buhok niya at ibinagsak sa sahig.
Sinimulan niyang suntukin at sipain si Yeon-soo nang walang tigil. Hindi nakataka si Hwaseo sa pagbubugbog. Sa totoo lang, si Yeon-soo ay isang martial artist. Nang makakita ng pagkakataon, hinawakan niya ang leg ni Jinpyo. Subalit sa huli, napasuko pa rin siya ng lakas ng lalaki. Ginamit niya ang lubid para sakalin si Yeon-soo. Nang malapit ng mabulunan si Yeon-soo, ginamit ni Hwaseo ang buong lakas para kumuha ng mabigat na bagay at paulit-ulit na hinampas ang ulo ng asawa. Bawat hampas ay protesta sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Nang makitang hindi pa tuluyang patay, mabilis niya itong hinampas muli. Tanging nang makalabas ang mga damdaming matagal niyang kinikimkim saka lang siya nakontento. Sinabi ni Hwaseo kay Yeon-soo na umalis agad, siya na ang magpapasa ng lahat ng sisi. Hindi inaasahan, sinabi ni Yeon-soo na walang pagkakaiba ang gawin yon, maghihintay sila hanggang bukas kapag aalis na si Jongkang. Ayon sa plano, tahimik nilang ililibing si Jinpyo. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang doorbell. Lumabas na ang kapitbahay sa ibaba ay nagdadala ng prutas. Mabilis na inayos ni Hwaseo ang buhok at nagsinungaling na may sipon at hindi mabuksan ang pinto. Pero nakita ng kapitbahay ang dugo ang basahan at si Yeon-soo na nagtatago sa likod nito. Agad na nagpakita ng pagdududa ang kapitbahay pero hindi na niya ito tinanong at umalis. Sa puntong ito, napagpasyahan ni Hwaseo at Yeon-soo na kumilos. Ayon sa plano, kinuha ni Hwaseo ang malaking maleta at nilagyan niya ito ni Jinpyo. Pagkatapos ay ibinalik nila ang maleta sa aparador. Plano nilang humanap ng tamang oras para ilipat ang maleta. Samantala, nabalitaan ni So Baek na uwi na si Jongkang sa kanyang bayan, kaya nagtanong siya kung saang daan dadaan si Jongkang. Dahil iligal na imigrante si Jongkang, kakaiba na pinili niyang umalis sa isang mahigpit na binabantayang border gate. Sadyang tinanong din ni So Baek kung nakausap na ni Jongkang si Yeon-soo pero nagkunwari si Jongkang na hindi niya kilala ito. Balak ni So Baek na tawagan si Yeon-soo para kumpirmahin pero tinanggihan siya nito. Agad na tinawagan ni Yeon-soo si Jongkang. Nang makita ni So Baek si Jongkang na palihim na nakikinig sa telepono, nakumpirma niya na may lihim ang dalawang ito. Kinabukasan, pumunta si Jongkang kay Yeon-soo. Pagkapalit niya ng damit, kamukha na niya talaga si Jinpyo. Natakot pa rin si Hwaseo nang makita siya, akala niya asawa niya ito. Inihanda na ni Yeon-soo ang pasaporte niya. Pinakiusapan din niya itong dalhin ang kanyang maleta. Pagkatapos ay ibinigay niya ang Rolex watch ni Jinpyo. At ganoon na lang, umalis si Jongkang dala ang katawan ni Jinpyo. Gayunpaman, pagkaalis ni Yeon-soo, dumating si Jin Yaong sa bahay nila. Pinilit ni Hwaseo na kumalma at binuksan ang pinto. Nang pumasok si Jin Yaong sa bahay, nakita ni Hwaseo ang bakas ng dugo sa sahig. Habang abala si Jin Yaong, mabilis na pinunasan ni Hwaseo ang dugo. Inakala ni Jin Yaong na sobrang malinis lang si Hwaseo, nang makitang wala ang kapatid niya, balak niyang uminom ng tubig at umuwi. Ngunit, aksidente siyang nakatapak sa isang basag na salamin. Hinala niya ito ay mula sa crystal ball. Nagulat si Hwaseo at mabilis na pinulot ang nabasag na piraso. Pagkatanggap ng tubig, napansin ni Jin Yaong na wala na ang wedding photo nila. Naguluhan si Hwaseo at hindi makapagsalita, kaya inakala ni Jin Yaong na nag-away sila ulit. Samantala, pumunta si Yeon-soo sa airport para salubungin si Jongkang at nilagay ang maleta sa kotse. Pero nang makita ni Jongkang ang dalawang parehong maleta, hindi niya napigilan ang pag-aalinlangan. Natatakot din si Yeon-soo na baka siya ay mabunyag. Pumasok ang dalawa sa kotse na may kani-kanilang iniisip. Nang malapit nang sumakay si Jongkang sa eroplano, sinabi ni Yeon-soo ang password ng maleta. Binuksan niya ito nang may pagtataka at nakitang ilang laruan lang pala ang nasa loob. Nang tingnan ni Yeon-soo ang telepono ni Jinpyo, nalaman niyang malapit nang italaga si Jin Yaong sa opisina ng Pangulo. Hinihintay niya ang kanyang background check. Gayunpaman, ang prosesong ito ay mangangailangan ng investigasyon sa mga miyembro ng pamilya niya. Matagal nang naghintay si Jin Yaong pero hindi sumagot ang kapatid niya, kaya nagpadala siya ng panibagong mensahe. Sinabihan din niya ang kapatid na asikasuhin ang personal na buhay nito. Pagkatapos noon, agad na itinapon ni Yeon-soo ang telepono ni Jinpyo. Tinawagan niya kaagad si Jongkang para sabihing dumaan sa gate para sa mga dayuhan pagdating sa Shanghai. Kailangan niyang itapon ang telepono pagkalapag ng eroplano. Nakahinga ng maluwag si Hwaseo nang malamang umalis na si Jongkang. Sinimulan niyang linisin ang bawat sulok ng bahay. Itinapon din niya ang lahat ng bagay na gusto ng kanyang asawa, lalo na ang speaker na kinasusuklaman niya. Tuwing binubugbog siya nito, ginagamit niya ito para magpatugtog ng musika. Ngunit makalipas ang ilang sandali, nahulog si Hwaseo sa isang estado ng pagkalito. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Kinagabihan, nagmaneho ang dalawa papunta sa kalaliman ng bundok para ilibing si Jinpyo. Hindi sinasadyang hinihimas ni Hwaseo ang kanyang mga kamay. Tila nakaranas siya ng post-traumatic stress disorder. Sa daan, biglang may nabangga ang kotse na tumatawid sa kalsada. Natakot ang dalawa at agad na bumaba ng kotse para tingnan. Mabuti na lang at wala silang nabanggang tao. Pagkatapos ay nakahanap sila ng isang liblib na lugar sa bundok. Sa wakas, natapos na ang lahat ng kanilang pagdurusa. Itinapon nila ang crystal ball sa lawa. Nakaramdam ng pagsisisi si Hwaseo dahil pinamatay niya ng madali ang asawa. Pero kahit papaano, malaya na siya sa demonyo. Hindi na siya kailangang mamuhay sa takot araw-araw. Samantala, ligtas na ring nakarating si Jongkang sa Shanghai. Hindi niya nakalimutang i-text si Yeon-soo para ipaalam sa kanya. Sa wakas ay tuluyan nang nawala ang pag-aalala sa puso ng dalawa. Gayunpaman, sa daan pabalik, pinigilan sila ng mga pulis para sa inspeksyon. Nalaman nila na may nangyaring aksidente sa trapiko sa unahan. Nakita ng mga pulis ang mga mansa ng dugo sa harap ng kanilang kotse. Mabilis na ipinaliwanag ni Yeon-soo na aksidente silang nakabangga ng hayop.
Pero napansin ng pulis ang takot na mukha ni Huiseo at hiniling suriin ang trunk. Sa pagkakataong ito, talagang kinabahan ang dalawa. Kung mabuksan ang trunk, malalantad sila. Nang bubuksan na sana ng pulis ang trunk, tinawag siya ng kanyang superior. Salamat doon, nakaligtas ang dalawa sa sitwasyon. Si Huiseo ay nakapamuhay na ng tahimik na buhay na matagal niyang gusto, kahit hindi pa rin siya sanay. Samantala, dinala ni Yeonsu ang kotse sa car wash para agad burahin ang lahat ng bakas ng krimen. Gayunpaman, dahil patuloy na tumatawag si Jin Young at hindi sumasagot ang kanyang kapatid, nagsimula siyang mag-alinlangan. Ipinaliwanag ni Huiseo na nawawala ang pasaporte ng kanyang asawa at kinuha rin ang mga bagahe. Kinailangan ni Jin Young na pansamantalang maniwala na umalis ang kanyang kapatid sa ibang bansa nang walang abiso. Matapos ibaba ni Huiseo ang telepono, nag-aalala pa rin siya. Ang pag-uusap na ito ay isang senaryo na hindi niya mabilang na beses na pinaghandaan. Agad na sinimula ni Jin Young na hanapin ang mga talaan ng paglabas ni Jinpyo. Iniimbestigahan din ng kumpanya si Jinpyo. Natuklasan nila na ilang araw bago umalis ng bansa, nagdeposito si Jinpyo ng 7.5 bilyong won sa kanyang bank account. Ayon sa pinuno ng departamento, kamakailan lamang ay hinahabol ni Jinpyo ang isang malaking kliyente. Sa wakas ay nakuha niya ang kontrata na nagkakahalaga ng eksaktong 7.5 bilyong won. Naniwala ang kumpanya na binalak niyang kunin ang pera ng kliyente at tumakas. Kasabay nito, dumating din sa bahay ang ina ni Jinpyo. Tinanong niya kung bakit hindi pinigilan ni Huiseo si Jinpyo nang umalis ito. Ipinaliwanag ni Huiseo na hindi maganda ang pakiramdam niya ng araw na yon. Uminom siya ng sleeping pills at nakatulog. Bukod dito, tumakas din siya ng ganoon dati. Nang makita na si Huiseo ay nasa mood pa ring magprito ng itlog, lalo pang nagreklamo ang ina ni Jinpyo. Sobrang nag-aalala siya sa anak na hindi makakain o makatulog pero si Huiseo ay may gana pang kumain. Samantala, ginamit ni Jin Young ang kanyang mga koneksyon para makuha ang CCTV sa paliparan ng Shanghai. Talagang lumitaw ang kanyang kapatid sa video. Inakala niya na pumunta ang kapatid sa Shanghai para makipagkita sa kasintahan. Agad na tumawag ang kanyang ina. Naramdaman ng ina na kahinahinala si Huiseo dahil umiyak siya ng todo sa harap nito pero ni isang luha ay hindi pumatak kay Huiseo. Ang lalong ikinagulat ni Jin Young ay kinilala si Jinpyo ng kumpanya na nagnakaw at pinaghihinalaang tumakas dala ang pera. Nagkunwari si Huiseo na nakiusap sa pinuno ng kumpanya na bigyan pa ng oras ang asawa niya. Tila nagtagumpay ang plano ng dalawang babae. Laging nasa bahay lang si Huiseo pero ngayong hindi na siya nakatali kay Jinpyo, gusto niyang lumabas at magsimula ng bagong buhay. Nang marinig ito, naisip ni Yeonsu ang isang perpektong lugar. Pagkatapos, ipinakilala niya si Huiseo para magtrabaho sa kumpanya ni Sobak. Medyo nag-aalala si Sobak. Hindi niya alam kung kaya ng kamay ng isang manunulat ang magdala ng mga kalakal dito. Iginiit ni Huiseo na kaya niyang harapin ang trabaho. Biglang binago ng presidente ang usapan at inihayag na nagbitiw na si Jong Kang. Bumilis ang tibok ng puso ni Huiseo dahil si Jong Kang ang inayos niyang makapag-abroad. Sa wakas, pumayag si Sobak na subukan si Huiseo ng isang buwan. Kinabukasan, kakarating lang ni Yeonsu sa kumpanya nang tumawag ang pulisya. Umaasa silang makapagbibigay siya ng testimonya. Balak talaga ni Yeonsu na ireklamo ang mga ginawa ni Director Wang. Siya ang asawa ng mayamang babae na gumawa ng kahangalan. Pero pinaalalahanan siya ng mga boss niya na hindi basta-basta si Director Wang. Bukod pa riyan, isa siyang malaking customer ng tindahan. Kaya umaasa ang mga boss na hindi pupunta si Yeonsu sa pulisya para magpatotoo. Upang mapanatili ang kanyang trabaho, kinailangan ni Yeonsu na makipagkompromiso. Pagkauwi lang niya, naghihintay pala ang sekretarya ni Director Wang na may dalang basket ng prutas. Ibinigay niya ang basket ng prutas at mabilis na umalis. Hinabol niya ito para ibalik ang regalo. Nang lumingon ang lalaking sekretarya, nakita lang niya ang mga prutas na gumugulong sa lupa. Samantala, nag-overtime pa rin si Huisao. Nakita ni Sobak na dumaan ang mga peklat sa kanyang katawan. Kasabay nito, dumating si Yeonsu para sunduin si Huisao galing trabaho. Pagkakita kay Sobak, agad niyang inimbitahan ito para maghapunan silang tatlo. Hindi inaasahan, nagkita sila ulit ni Director Wang sa restaurant. Habang nasa banyo si Yeonsu, pumasok si Director Wang. Pumunta pala siya para pigilan si Yeonsu na ireklamo siya sa karahasan. Ngunit hindi siya madaling matakot o maimpluwensyahan. Nakapatay na siya ng marahas na lalaki, kaya hindi siya takot sa banta ng mayaman. Idineklara niya na tiyak niyang ire-report ito. Nag-away ang dalawa sa loob ng banyo. Bagamat natuto si Yeonsu ng martial arts, hindi pa rin siya katumbas ng isang lalaki. Sa sandaling iyon, dumating si Sobak sa tamang oras. Halos turuan na niya ng leksyon ang lalaki. Ayaw ni Yeonsu na gumawa ng gulo, kaya pinigilan niya si Sobak. Matapos ang insidenteng ito, nagkaroon sila ng kakaibang pagkakaibigan. Mula noong una silang nagkita, naramdaman ni Yeonsu na mabuting tao ang Chino. Hindi nagtagal, naglakas loob si Yeonsu na pumunta sa pulis para magpatotoo. Dahil dito, nakatanggap ng nararapat na parusa si Director Wang. Unti-unti nang nasanay si Huisao sa kanyang bagong buhay. Subalit isang araw, muling tumama ang sakuna. Biglang tumunog ang doorbell ni Huisao. Ang taong nakatayo sa labas ay walang iba kundi si Jong Kang. Mabilis niyang kinuha ang telepono para tumawag sa pulis. Pinaalis niya ito agad, ngunit ngumiti ng masama si Jong Kang. Nalaman pala nito na pinatay niya ang kanyang asawa. Alam niya na ang maleta na kinalagkad niya noon ay naglalaman ng bangkay ng asawa niya. Alam din niya na inabuso siya ng kanyang asawa. Nahirapan si Huisao na tumakas mula sa kanyang manyakis na asawa.
Hindi niya inasahan na ngayon ay makakatagpo siya ng isa pang halang ang bituka. Pinilit ni Jongkang si Huesao na buksan ang safe pero patuloy siyang naglalagay ng maling password. Sinabi niya na humanap ng paraan para mabuksan ito. Ang presyo na dapat niyang bayaran para sa lihim ay 3 bilyong won. Sinabi ni Huesao na wala siyang pera. Galit na nagbanta si Jongkang na hahanapin niya si Jin Young. Dahil dito, labis na natakot si Huesao. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Sinabi niya na darating ang kanyang biyenan pero wala pa ring balak umalis si Jongkang. Sinabi rin niya na sabihin sa biyenan na huwag nang pumunta. Sinabi niya na naghihinala ang kanyang biyenan. Baka tumawag ng pulis ang biyenan niya. Kumuha ng damit si Jongkang at naghanda ng umalis. Sinabi rin niya kay Huesao na dapat may sapat na pera siya sa loob ng 5 araw. Maya-maya pa ay sinagot na ni Huesao ang tawag ng kanyang biyenan. Humingi ng balita ang kanyang biyenan tungkol kay Jinpyo. Nagsinungaling si Huesao na hindi siya nakipag-ugnayan sa kanyang asawa. Mabuti na lang at wala namang pinaghihinalaan ang kanyang biyenan. Gayunman, ang psikolohikal na presyon ay napakalaki na halos magpanik siya. Bigla niyang naramdaman na may mali. Nakilala ni Jongkang ang security guard sa ibaba. Napagkamala ng security guard si Jongkang na si Jinpyo. Agad niyang naalala ang tagubilin ng ina ni Jinpyo na i-report kaagad kung nakita niya ito. Sa mga sandaling iyon, nagmamadali si Huesao na bumaba. Gayunpaman, nang dumating siya, huli na ang lahat. Nagsinungaling si Jongkang na kukuha ng gamit sa kotse at humingi ng tulong. Sa hindi inaasahan, si Jongkang ay isa ring malupit na tao. Pinatay niya ang security guard. Sa mga sandaling iyon, isang mag-asawa ang dumaan. Maya-maya pa ay dumating na ang mga pulis sa Smoke Apartment Complex. Dali-daling nag-impect ng mga gamit si Huesao at naghanda na para tumakas. Hindi makontak ni Jongkang si Huesao kaya kinailangan niyang tawagan si Yeonsu. Doon lamang nalaman ni Yeonsu na bumalik na pala si Jongkang. Nag-blackmail din siya kay Huesao para sa 3 bilyong won. Agad siyang umuwi para mag-impect at maghanda pumunta sa bahay ni Huesao. Ngunit pagdating ni Yeonsu sa bahay ni Huesao, napansin niyang may kakaibang nangyari. Akala ni Yeonsu na pinatay si Huesao pero nalaman niyang ang gwardiya pala ang biktima. Kaya bumalik siya sa bahay ni Huesao pero natuklasan niyang pinalitan na ang password ng pinto. Ang telepono ni Hueseo ay palaging naka-off, kinailangan ni Yeonsu na kontakin si So-baek. Nalaman ni Yeonsu na hindi pumasok si Hueseo ngayong araw. Tinanong din niya kung nasaan si Jongkang. Hiniling ni Yeonsu kay So-baek na i-text siya kung makita si Hueseo. Nakaramdam agad si So-baek na may kakaiba pero nabalitaan niya na bumalik si Jongkang noong isang araw. Nasa tindahan ng alahas si Hueseo, ibinebenta lahat ng kanyang alahas. Pagdating niya doon, nadiskubre niyang naka-off ang kanyang telepono. Samantala, nalaman ng ina ni Jinpyo na pumanaw ang gwardiya sa apartment ng kanyang anak. Agad niyang sinabihan ang anak na tingnan ang sitwasyon dahil pinabantayan niya kay gwardiya si Hueseo noon. Ibinenta ni Hueseo lahat ng alahas niya pero ilang milyong won lang ang nakuha. Hindi sapat ang halaga para bayaran si Jongkang kaya binalak niyang ibenta ang bahay ng kanyang ina. Plano pa niyang ibenta ang kanyang kasalukuyang bahay. Gusto niyang makalikom ng sapat na pera para palayasin si Jongkang. Pero nag-alala si Yeonsu na baka hindi tumupad si Jongkang sa pangako kaya binalak niyang tawagan siya para kausapin. Hindi inaasahan, pinigilan siya ni Hueseo. Sinabi niya na malupit na tao si Jongkang. Kahapon, pinatay niya ang gwardiya dahil nadiskubre siya. Sa oras na yon, pumunta si Jin Young sa security room ng apartment. May lalaking nagbigay sa kanya ng notebook. Naglalaman ito ng ilang pahina ng schedule ni Hueseo. Lihim na itinago ni Jin Young ang mga pahinang iyon. Matapos kumalma at mag-isip, na-realize ni Yeonsu na hindi pala nakakatakot si Jongkang. Ang phone ni Jinpyo ay may videos lang ng pang-aabuso sa asawa niya. Kahit alam ni Jongkang na pinatay nila si Jinpyo, wala siyang matibay na ebidensya. Hindi rin siya pwedeng hanapin si Jin Young dahil kung magpakita siya, wala siyang makukuhang pera. Ngayong patay na ang gwardiya, hindi na siya nangangahas pumunta sa bahay ni Hueseo. Nang marinig ito, pansamantalang nakahina ng maluwag si Hueseo. Kinuha ng mga pulis ang surveillance camera ng apartment pero wala silang natuklasan. Habang nasa telepono ang kasamahan, binura ni Jin Young ang video ng kapatid niya kasama ang gwardiya. Sa oras na yon, kababalik lang ni Yeonsu sa mall para magtrabaho pero bigla dumating si Jongkang doon. Tinawag siya ni Yeonsu sa hagdanan para makausap. Sinabi niya na umalis agad sa Korea. Pero ginamit niya ang huling taktika para bantaan siya. Lumabas na sinusubaybayan pala ni Jinpyo ang lokasyon ni Yeonsu. May naiwang bakas ng biyahe nila sa bundok. Humingi si Jongkang ng karagdagang 100 milyong won para sa telepono. Pakiramdam ni Yeonsu ay nababaliw na siya. Hindi lang blackmail kay Yeonsu at Hueseo, ginamit din ni Jongkang ang telepono ni Jinpyo para i-text ang ina. Nagsinungaling siyang malapit na siyang maaresto at kailangan niya ng pera. Pagkakuha ni Jongkang ng pera, ginastos niya ito sa marangyang pamumuhay. Nakilala siya ng security guard bilang dating empleyado ni So-baek, kaya tinawag si So-baek para kilalanin siya. Pero aksidente niyang natuklasan ang telepono ni Jinpyo. Nakita niya ang maraming larawan ni Hueseo sa loob ng telepono. Agad na tinawagan ni So-baek ang kasamahan ni Jongkang. Nalaman ni So-baek na may binablackmail si Jongkang. Sa pagkonekta sa telepono ni Jinpyo, hinala agad ni So-baek na baka binablackmail ni Jongkang si Hueseo. Bigla na lang pumasok si Jongkang. Galit siya dahil na-freeze ang pera niya. Sinimulan niyang ibunton ang galit kay So-baek. Tinanong ni So-baek si Jongkang kung di siya takot sa raid ng pulis pero di natakot si Jongkang. Hindi lang siya may pera, may 2 passport din siya.
Wala na siyang pakialam sa sinasabi ni Sobaek. Naalala ni Sobaek ang kakaibang kilos ni Yeonsu at Huiseo. Kasama ang mga ginawa ni Jongkang, nagsimulang maghinala si Sobaek na may nangyari sa dalawang babae. Kaya, tumawag si Sobaek sa pulisya para humingi ng tulong sa investigasyon. Sa oras na ito, pinuntahan ni Yeonsu si Huiseo na determinado na mabawi ang telepono ni Jinpyo. Dahil hindi pa rin natagpuan ni Jongkang ang bangkay ni Jinpyo. Basta makuha nila ang telepono, magiging maayos ang lahat. Umupa siya ng tao para nakawin pabalik ang telepono, kaya nagsinungaling siya na bibigyan niya ito ng pera. Sinamantala niya ang pagkakataon para malaman ang address nito. Pero hindi niya inasahan na hindi ito makikipagtulungan. Sa huli, napilitan si Yeonsu na ipadala ang litrato ni Jongkang at hindi malinaw na address sa taong inupahan niya. Kinabukasan, pinapagbukas ni Yeonsu ang kahadeyero sa isang tao. Nakakita siya ng maraming gold bar sa loob. Samantala, sinuri ni Jongkang ang telepono ni Jinpyo at nalaman na isang araw bago namatay si Jinpyo, pumunta si Yeonsu sa bundok at nanatili doon ng 3 oras. Kinabukasan, sinabi ng inupahan kay Yeonsu na natagpuan na niya si Jongkang. Nang malaman ni Yeonsu na papunta si Jongkang sa Gangyong, hinala niya na natuklasan nito ang libingan ni Jinpyo, kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na itigil ang pagsunod sa kanya. Samantala, nalaman din ito ni Sobaek, ngunit inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagsubaybay. Kasabay nito, itinago rin niya ang impormasyon kay Yeonsu. Malapit na si Jongkang sa lokasyon at naghahanda ng umakyat sa bundok para hanapin ang bangkay ni Jinpyo. Hindi nagtagal, nagpadala si Jongkang ng video kay Yeonsu. Agad siyang natakot. Natagpuan ni Jongkang ang libingan ni Jinpyo. Inanunsyo niya na bukas ay magdadala siya ng mga kagamitan sa paghuhukay para makita kung may nakabaon na kawili-wili sa ilalim. Habang nakahinto si Jin Yaong sa pulang ilaw, nakita niya si Huiseo na pumapasok sa isang real estate office. Inihahanda niya ang kanyang bahay para ibenta sa mababang halaga. Lihim na sinundan ni Jin Yaong si Huiseo. Nang bumalik si Huiseo sa apartment complex, nakita niyang kausap ni Huiseo si Yeonsu, kaya patuloy niya silang sinundan. Atakihin sana ni Yeonsu si Jongkang kaya niloko niya ito, pero akala ni Jin Yaong mula sa malayo na kapatid niya yon. May pagdududa sa mukha, patuloy na sumunod si Jin Yaong, pero bigla siyang tinawagan ng kasamahan niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa istasyon ng pulisya. Dito niya sinuri ang video mula sa security camera ng airport. Napansin niya na tila napakabigat ng maleta. Sa oras na yon, naisip niya na baka nilagay ang kanyang kapatid sa loob ng maleta. Tapos, sa pamamagitan ng telepono, natuklasan niya ang libingan sa bundok. Nang makita niya ang video ng kanyang kapatid na binubugbog ang asawa nito, agad niyang naintindihan ang lahat. Samantala, salamat sa tulong ni Sobaek, nailigtas ni Yeonsu ang kanyang buhay. Gayunman, nang hindi na kailangang magpaliwanag ang dalawang babae, naunawaan agad ni Sobaek ang nangyayari dahil nakita na niya ang video ni Jinpyo na binubugbog si Huiseo. Naisip ni Sobaek na ang bastardong tulad ni Jinpyo ay talagang karapat-dapat mamatay. Pero ang problema ngayon ay kung paano haharapin si Jiankang, kaya kusang nag-alok siyang tumulong sa kanila dahil dati naman niyang tauhan si Jiankang. Higit sa lahat, sina Yeonsu at Huiseo ay walang laban kay Jiankang. Mabilis na nakahanap ng bakas si Sobaek. Pagkatapos noon, dinala si Jiankang ng isang babae, pero hindi alam ni Sobaek kung saan. Lumabas na si Jiankang pala ay dinakip ni Jin Yaong at dinala sa isang garahe. Hindi niya tinanong tungkol sa kapatid niya, hiniling lang niya na ibigay ang mga larawan at video sa telepono ng kanyang kapatid. Pinaalalahanan din niya itong sumunod dahil alam niyang siya ang pumatay sa gwardiya. Pagkatapos ay pilit niyang ipinasok ang maraming sleeping pills sa bibig nito. Samantala, nalaman ni Sobaek ang impormasyon tungkol sa kotse na dumukot kay Jiankang. Ito ay ang kotse ng babaeng pulis na si Jin Yaong. Gayunpaman, hindi tinawagan ni Jiankang si Huiseo, kaya naisip ni Baek na si Jiankang ay tiyak na kontrolado sa oras na ito. Mas mabilis kumilos si Jin Yaong kaysa inaasahan nila. Una, pumunta siya sa bahay ni Huiseo para mag-imbestiga ng posibleng ebidensya. Mabilis niyang nalaman mula sa isang resibo ang mall na madalas puntahan ni Jinpyo. Pagka-uwi ni Huiseo, napansin din niya na may pumasok sa kanyang bahay. Napagtanto niya na alam na ni Jin Yaong ang buong katotohanan. Talagang ng gabing iyon, kusang pumunta si Jin Yaong sa bahay ni Huiseo. Inihayag niya na sa araw ng pagpatay sa gwardiya, na itala ng CCTV ang imahe ni Huiseo. Ang problema ay lumitaw din doon ang figura ni Jinpyo. Pagkatapos, sinadya ni Jin Yaong na magsabi ng malabong mga salita. Gusto niyang subukan ang reaksyon ni Huiseo. Tapos dumiretso na siya sa punto. Tinanong niya si Huiseo tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Sumagot si Huiseo na nasa Shanghai siya. Kasabay nito, si Yeonsu ay gumawa rin ng hakbang para kumilos. Ginamit niya ang pangalan ng empleyado ng mall para pumunta sa bahay ng biyenan ni Huiseo. Ang layunin ay upang malaman kung nasaan si Jongkang. Tapos ginamit niya ang dahilan na sasagot ng tawag para makapasok sa underground garage. Mabilis niyang natuklasan na nakakulong si Jongkang sa kotse. Narinig din ng biyenan ni Huiseo ang kakaibang ingay pero mabutit ligtas na nadala si Jiankang. Nang malaman ni Sobaek ang sitwasyon, nagmadali siyang pumunta roon. Nagmadali ring umuwi si Jin Yaong. Labis siyang nagulat nang makitang nawala na si Jongkang. Nang marinig sa ina niya na dumating si Yeonsu, agad niyang naintindihan ang lahat. Pinagalitan ni Sobaek si Yeonsu dahil sa kanyang mapusok na kilos. Agad siyang nakatanggap ng tawag mula kay Jin Yaong. Sinabi niya na sinisiyasat niya lahat ng impormasyon tungkol kay Yeonsu, pati ang sitwasyon ng pamilya niya, kaya maaari lang siyang humingi ng tulong kay Sobaek muli. Hindi inaasahan, nang dalhin na sana ng tauhan ni Sobaek si Jongkang sa ibang bansa, na kontrol siya ni Jiankang.
Pagkatapos, pinilit ni Jian Kang ang tauhan ni Sobaek na dalhin siya sa isang itinalagang lugar. Pinatay ang tauhan para maiwasan ang pagsisiwalat ng katotohanan. Lumabas na nakipag-ugnayan pala si Jong Kang kay Jin Yaong at sinabing alam niya kung saan eksaktong nakalibing si Jin Pyo. Ang tunay niyang layunin ay makuha pa rin ang pera. Pagkatapos, dinala ni Jian Kang si Jin Yaong sa libingan ng bangkay ni Jin Pyo. Hindi inaasahan, ang nahukay ay bangkay lang ng usa. Agad na sinalakay ni Jin Yaong si Jian Kang nang walang pag-aatubili. Nagpadala si Jin Yaong ng larawan ng libingan kay Huiseo. Sinabi niya na malapit na siyang magtrabaho sa opisina ng Pangulo, kaya ayaw niyang gawing komplikado ang mga bagay. Kahit nadalhin niya sina Yeonsu at Huiseo sa korte, hindi na muling mabubuhay ang kanyang kapatid. Ngunit ang isa sa dalawa ay kailangang umamin, kaya lihim na nagdesisyon si Huiseo. Nagpasya siyang tanggapin ang responsibilidad sa pagpatay kay Jin Pyo ng mag-isa. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Jin Yaong at nagpaalam kay Yeonsu. Samantala, nagpanik si Yeonsu at pinuntahan si Sobaek. Nalaman niya na nawala na si Huiseo. Agad silang nagtungo para hanapin si Huiseo. Sa daan, nagulat si Yeonsu nang malaman na may tumawag sa nursing home. Doon nakatira ang ina ni Huiseo. Nagsinungaling ang tao at sinabing apo siya ng ina ni Huiseo, kaya hinala ni Baek na si Jin Yaong iyon. Kaya agad na pinindot ni Baek ang gas at bumilis. Tama nga, dinukot ni Jin Yaong si Huiseo at tinulungan siyang gumawa ng suicide note. Sa liham, inamin ni Huiseo na pinatay niya ang kanyang asawa. Matapos ihambing ng pulisya ang mga na-recover na surveillance video, natuklasan nila ang video na binura ni Jin Yaong kanina. Doon lamang niya napagtanto na niloko siya ng kanyang kasamahan, kaya tinawagan niya muli si Jin Yaong. Sinadya niyang sabihin na nakita niya ang kapatid nito sa video upang subukan ang reaksyon niya. Iginiit ni Jin Yaong na hindi pa niya nakita ang kanyang kapatid sa surveillance camera. Gayunman, sinabi ng kasamahan na may patotoo siyang nagpapatunay na naroon si Jin Pyo noong araw na yon. Dahil dito, pinaghinalaan ni Jin Yaong na si Huiso ang naglabas ng impormasyong ito dahil wala naman sa bansa ang kanyang kapatid noon. Pagkatapos, pinuntahan ng kasamahan ang ina ni Jin Yaong. Natakot ang ina at agad tumawag kay Jin Yaong para humingi ng tulong. Sinabihan ni Jin Yaong ang kanyang ina na huwag buksan ang pinto. Nang makita ni Jin Yaong na malapit nang mamatay si Huiso, nagmadali siyang umuwi. Samantala, tiningnan ng kasamahan ang talaan ng imigrasyon at kinumpirma na talagang nasa ibang bansa si Jin Pyo noong panahong iyon. Bukod dito, umalis na si Jin Pyo sa bansa 1.5 buwan na ang nakalipas at hindi pa bumabalik. Doon lamang natuklasan ng kasamahan na nagsinungaling si Huiso. Patuloy siyang nagte-text kay Huiso upang makipag-ugnayan, ngunit hindi na ito sumasagot sa mga mensahe. Kinabukasan, nakipagkita si Jin Yaong sa isang opisyal. Napakaganda ng kanyang relasyon kay Mayor Min. Pagkatapos nito, muling umakyat si Jin Yaong sa bundok. Ang pag-iisip lamang tungkol sa pagkamatay ni Huiso ay nagdulot sa kanya ng ngiti ng kasiyahan. Gayunpaman, nang makarating siya sa eksena, wala siyang nakitang tao sa loob ng kotse. Dahil dito, agad siyang nabahala. Nagkataon na noong gabing iyon, nang hanapin ni Sobaek at Yeonsu si Huiso, nakita nila ito sa isang kotse sa gilid ng daan. Agad nila siyang dinala sa ospital. Gayunman, nang dumating si Jin Yaong sa ospital, nalaman niyang inilipat na si Huiso. Tungkol naman sa kung saang ospital ito dinala, tumanggi ang mga tauhan na ibunyag ang impormasyon. Kinailangan ni Jin Yaong na gamitin ang kanyang badge ng pulis upang pilitin ang nurse na magsabi ng detalye. Kaagad pagkatapos, nakipagkita si Yeonsu kay Jin Yaong upang balaan siya na kung sasaktan niya muli si Huiso, hindi na siya makakapagsuot ng uniforme ng pulis. Samantala, nagising si Huiso nang may matinding pagkabigla. Nalaman din niya na natuklasan na ng mga pulis ang kanyang kasinungalingan. Nagpadala si Jin Yaong ng isang nagbabantang mensahe sa cellphone ni Huiso. Maya-maya pa, nagmadali ring dumalaw si Yeonsu kay Huiso. Naramdaman ni Huiso na maswerte siya dahil buhay pa siya. Sa nakalipas na 1.5 buwan, sa wakas ay nakaramdam siya ng pagiging tao. Isa itong pakiramdam ng ginhawa at kapayapaan na hindi pa niya kailanman naranasan. Gayunpaman, nananatili ang kanyang pag-aalala. May kutob siya na sa lalong madaling panahon ay imbestigahan siya. Kalaunan, pinaghinalaan si Yeonsu na tumanggap ng suhol mula sa mga supplier, kaya dinala siya sa presinto para questionin. Ang nag-imbestiga kay Yeonsu ay si Jin Yaong. Ginamit ni Jin Yaong ang mga magulang ni Yeonsu upang takutin siya at pilitin siyang ibunyag kung nasaan si Huiso, ngunit hindi niya inasahan na siya mismo ang mapapahamak. Pinaghinalaan ng pulisya na tinulungan ni Jin Yaong ang kanyang kapatid sa katiwalian at sa pagtakas nito patungong ibang bansa. Kasabay nito, pinipilit din niya ang isang kumpanya ng securities. Hindi inasahan ni Jin Yaong na mahuhulog siya sa ganitong sitwasyon. Agad siyang nawalan ng katwiran, kaya nagpadala si Baek ng mga tauhan upang iligtas si Yeonsu. Inihanda niya ang pag-alis ni Yeonsu at Huiso palabas ng Korea. Samantala, sumugod si Jin Yaong sa bahay, ngunit natakot siya nang malaman na patay na si Jong Kang. Isang oras na ang nakalipas, tapos nang uminom ang ina ni Jin Yaong at papunta sana ito sa storage upang kumuha ng bagong alak. Doon niya natagpuan si Jong Kang na nakahiga sa sahig. Akala niya ay ang kanyang anak ang nakahandusay, ngunit nang magsalita si Jong Kang, napagtanto niyang may mali. Bagamat suot nito ang relo ni Jin Pyo, lubhang kakaiba ang boses niya kumpara sa boses ng kanyang anak. Kinutya pa siya ni Jong Kang at ang kanyang anak. Doon lamang niya napagtanto na patay na pala ang kanyang anak. Dahil inakala niyang si Jong Kang ang pumatay sa kanyang anak, sa lasing at matinding galit, gumamit siya ng mabigat na bagay upang bugbugin ito hanggang sa mamatay. Nang makita ni Jin Yaong ang takot na ekspresyon ng kanyang ina, agad niyang naintindihan ang lahat.
Nagsimula siyang maghanda upang linisin ang pinangyarihan ng krimen. Labis ang galit niya sa ginawa ng kanyang ina. Magkasama nilang dinala ang bangkay ni Jong Kang sa kotse upang itago ang ebidensya. Hindi nila inaasahan na sinusundan pala sila ng mga tauhan ni Sobaek. Nang mabalitaan ni Sobaek ang nangyari, balak na sana niyang pumunta roon, ngunit naisip ni Yonsu na siya mismo ang dapat magtapos ng lahat. Matapos makumpirma ni Sobaek na patay na si Jong Kang, pumayag siyang ipaubaya ang sitwasyon kay Yonsu. Nanatili siya upang alagaan si Huiso. Nang malaman ni Huiso na umalis si Yonsu, nagpanik siya at tumakbong palabas na parang nawawala sa sarili. Pinahinto ng mga tauhan ni Sobaek ang kotse sa mismong harapan ni Jin Young. Samantala, nagpatuloy pa rin si Yonsu sa pagmamaneho. Dahil sa banggaan, bumukas ang trunk at nalantad ang bangkay sa loob. Agad itong nakakuha ng atensyon ng maraming taong dumaraan. Sa sobrang pagkalito, gumapang palabas si Jin Young, ngunit hindi niya maisara ang trunk. Naitala rin ng mga dumaraan ang kakaibang tagpong iyon. Maging ang kanyang ina ay nakilala na rin ng iba. Sa pagkakataong ito, nagtungo si Huiso sa istasyon ng pulisya upang umamin. Inamin niya na pinatay niya ang kanyang asawa. Kasabay nito, iniulat niya na tinangka siyang patay ni Jin Young. Natagpuan ng pulisya ang ebidensya sa dashcam na nagpapatunay na pinaslang ni Jin Young si Huiso. Habang lalong sumisikat ang kaso sa media, tuluyang natapos ang karera ni Jin Young bilang pulis. Hindi rin nakataka sa pananagutan ang kanyang ina. Pagkatapos nito, nilitis ng korte ang kaso ni Jin Pyo. Kahit na ang motibo ni Huiso ay bunga ng karahasan sa tahanan at ang hangarin ni Yonsu ay tumulong lamang, hindi pa rin sila nakataka sa parusa ng batas. Hindi nagtagal, sa wakas ay nakalaya rin silang dalawa mula sa bilangguan. Magkasama silang nagtungo sa Vietnam upang magsimula ng bagong buhay. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.